Pwede pa bang maligtas ang mga taong naiwan sa rapture o posible pa ba ang kaligtasan pagdating ng tribulation? Ang salitang rapture na nagmula sa Latin na raptio para sa dalawang salitang inagaw o caught up ay isang pangyayari na kung saan sa panahong iyon ang bawat tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay aalisin sa lupa upang makatakas sa kakilakilabot ng mga pangyayari na magaganap sa panahon ng kapigatian. Ang mga namatay na mananampalataya ay bubuhayin muli at kasama ng mga nabubuhay pa, kukunin sa isang iglap ng Diyos, sasalubungin nila ang Panginoon sa himpapawid. Kasunod nito ay magsisimula sa mundo ang yugto ng kakilakilabot na kapigatian. Sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 15 to 17, ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ngunit ang mga taong maiiwan sa lupa ay daranas ng kapigatian sa panahon ng 7 taon ng tribulation na magaganap pagkatapos ng rapture. Iyon ang magiging mga araw ng matinding kapigatian na walang kapantay mula sa pasimula ng likhain ng Diyos ang mundo. Sa Great Tribulation, maghahari ang Antikristo. Dito magkakaroon ng matinding kapigatian at ang tataka ng halimaw ang tatak ng 666. Ang lahat ng tao ay tatatakan sa kanilang mga kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas ng pangalang iyon. Ang lahat ay makakaranas ng pandaigdigang paghihirap, pag-uusig, sakuna, tagutom, digmaan, sakit at pagdurusa. Ngayon ang sagot sa tanong kung may kaligtasan pa ba pagkatapos ng rapture. Sa totoo lamang, hati ang paniniwala ng mga Bible interpreters tungkol dito. May mga naniniwala na once na nag-rapture at sumapit ang tribulation, wala ng kaligtasan at wala ng pag-asang maligtas ang mga taong naiwan sa rapture. Ngunit bilang mga Kristiyano, marami ang naniniwala na mayroong pang pag-asa. Wala din namang sinasabi ang Biblia na wala ng kaligtasan pagkatapos ng rapture. Ayon sa Biblia, magkakaroon ng maraming tao na lalapit sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng kapigatian. Tingnan natin ang patunay na talata sa Biblia na mayroon pang pag-asa at kaligtasan pagkatapos ng rapture. Tingnan natin ang 144,000 ng mga Hudyo na sinasabi sa Apokalipsis chapter 7 verse 4. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Ang 144,000 ng mga saksing Hudyo ay tinatakan ng Diyos na ang ibig sabihin ay manunumbalik sa ating Panginoong Hesukristo, kung saan ay kinilala nila ang ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng tribulation at ang misyon nila sa panahong iyon ay ibahagi ang salita ng Diyos. Ito ay patunay na may kaligtasan pa rin sa panahon ng tribulation at ang mga Hudyong ito ang magpapakalat ng salita ng Diyos sa kabila ng kapigatian at sa pangunguna ng Antikristo sa panahong iyon. Ang isa pang patunay ay sa Apokalipsis chapter 20 verse 4, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong tinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga martir na ito ay patunay na may kaligtasan pa rin sa tribulation, kung saan sila inaniwala sa ebanghelyo at nanawagan sa iba na magsisi at maniwala rin. Ikatlo, ang isa pang patunay ay sa Apokalipsis chapter 6 verse 9, at nambuksan ng kordero ang ikalimang tatak. Nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong pinanindigan nila. Sila ang patunay na magkakaroon pa rin ng maraming tao na lalapit sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng kapigatian. Ayon din sa bisyon ni John, nakita niya ang napakaraming mga tribulation saint na sumunod at nanampalataya pa rin sa Panginoong Hesukristo. Ito ang sabi sa Apokalipsis chapter 7 verse 9. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Ito ang mga nanggaling sa malaking kapigatian at hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Nakita natin dito mga kapatid
na meron pa rin talagang mga tao na maliligtas sa panahon ng tribulation. Sila ipapaslangin dahil sa kanilang patotoo at pananampalataya. Ito ang mga patunay na meron pa rin pagkakataon sa kaligtasan. Sa panahon ng tribulation, isang napakatinding paghihirap ang pagdaraanan ng mga tao at higit sa lahat, kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa panahong ito ay maaari kang ma-persecute, parusahan at patayin. Ganito katindi ang mangyayari sa mga maiiwan. Ngunit ang mga naiwan sa rapture ay may pagkakataon pa na piliin ang kaligtasan kung sasambahin nila ang halimaw o ang ating Diyos. Mga kapatid, ang rapture ay isang daan sa bawat mananampalataya mula sa darating na kapigatian. Ito ang plano ng Diyos. Ito ay ang kanyang pagpapakita ng biyaya, pag-ibig, habag at awa sa atin. Karamihan sa mundo ay malilinlang dahil maniniwala sila sa kasinungalingan ni Satanas. Ngunit marami rin ang maliligtas sa panahon ng kapigatian. Kapatid, hindi natin nanaisin na maiwan sa rapture at magdanas ng kakilakilabot na kapigatian. Tayong mga tunay na naniniwala ay magsisi sa ating mga kasalanan at magpasakop sa Panginoong Hesukristo. Kaya't ating dinggin ang panawagan ng kanyang mga salita na hawakan ng mahigpit ang ating pananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Patuloy na sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus na dapat tayong maging handa dahil darating siya sa oras na hindi natin alam at hindi inaasahan. Maaaring magwakas ang ating buhay anumang oras o maaari siyang bumalik anumang oras. Kaya manatili tayong tapat at ipaalala sa iba ang mahalagang katotohanan ito. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.